So ngayon, mga kababayan, ang isa pa po na posibilidad na sumunod din dito po sa yapak ni Bong Revilla, mga kababayan, ay walang iba kung hindi itong ating Vice Presidente. Dahil kung titingnan nyo, kanina ang pagkakaalam po natin, mukhang kinasuhan po ata, mga kababayan, sa ombudsman, ito pong si Sara Duterte. Dahil dito, mga kababayan, kung babasahin po natin itong balita, galing po sa News 5 Everywhere, maliwanag naman po yung sinasabi dito, umano'y mga anomalya mula pa noong Mayor si BP Sara, isinama sa reklamo sa kanya. At sino po ang nagreklamo, mga kababayan? Pakinggan po natin. Sinampahan ng panibago reklamong plunder at graft si Vice Grabe President yan. Sara Duterte sa Ombudsman. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, sino-sino mga nagsampa na reklamo at ano ang mga basehan nito? Jiggy, si former Senator Sonny Trillanes at yung grupo nga na The Silent Majority, ginagain po nitong plunder at graft complaints laban dito kay Vice President Sara Duterte. Diba? Alam mo, malawak yung kanilang mga alegasyon no, na nagsimula pa noong mayor pa nga ng Davao itong si VP Duterte hanggang sa naging DepEd Secretary at din nung maupo siya bilang vice-presidente po ng bansa. Kabilang po dyan is itong sinasabing mali o manong paggamit ng over 600 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at ng DepEd at yun pong 2.7 billion Kita nyo to, mga kababayan, na ito yung sinasabi ko nga sa inyo na hindi lamang po milyon yung pinag-uusapan dito. Bukod po dito sa plunder and malversation, yung 650 million na DepEd funds, yun po yung mga hinahabol sa kanya. Ito pong 2.7 million na Davao City confidential funds na hindi na po alam kung saan po napunta. Ngayon, nasampahan ulit po siya ng graft and malversation patungkol po dun sa 8 billion na overprice na laptops, mga kababayan. At ang isa pa po dyan, yung 12 billion COA disallowance in DepEd, noon siya pa po ang secretary ng departamento ng DepEd, mga kababayan. And then kung titingnan nyo po, meron din po siyang graft about po dun sa 7 billion na unliquidate cash advances in DepEd, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi po milyon yung pinag-uusapan po dito, kung di, bilyon yung dapat habulin ng mamamayang Pilipino dito po kay Sara Duterte. Kaya nga ako, mga kababayan, sa totoo lang ako talagang naniniwala ako na dapat po talagang managot din etong si Vice President kung mapapatunayan, mga kababayan, na siya po talaga ay nagkasala at siya po talaga, mga kababayan, nangurakot at nangamal ng pera ng mamamayang Pilipino. Kasi hindi po biro etong kinakaharap niyang ito, mga kababayan. Mabigat po yan kung sakaling mabuklat ng ombudsman yan at trabahuin ng ombudsman at naisampa sa sandigang bayan, malaki ang posibilidad na makulong po etong si Sara Duterte. Baka nga bago mag 2028 makulong pa yan. Di po ba, kung hindi man ma-impeach, baka makulong po yan. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Pesos na halaga ng confidential funds ng Davao City. Inungkat din po yung umano'y katiwalian sa 8 billion pesos na halaga ng umano'y overpriced na laptops, 12 billion pesos na halaga ng COA disallowances at 7 billion pesos na halaga ng unliquidated cash advances noong siya nga ay kalihim pa ng DepEd. Inakusahan din po itong si VP Sara ng graft at gross incompetence dahil halos 200 classrooms lamang ang naitayo out of the target na higit 6,000 po na classrooms. Mabigat yan. Ito rin daw pong kanyang sinasabing public meltdown ni VP Sara noong 2024 sa ilang press conferences ay considered din daw na betrayal of public trust at pagiging unfit nga to hold public office. At isa rin po sa mga naging basehan po ni Trillanes nung grupo sa kanilang complaint, itong affidavit ng sinasabing alleged na bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Gate pa niya mahalaga na mapanagot itong si VP Sara at dapat din daw pong buksan yung kanyang mga bank accounts. Yan yung pinakamahalaga talaga, mga kababayan, ang malaman yung nilalaman ng mga bank accounts ni Sara Duterte. Kasi doon mapapatunayan kung totoo o hindi yung mga matitinding aligasyon po sa kanya ni former Senator Trillanes. Kasi hanggat hindi po, mga kababayan, ito segue lang tayo ng kaunti.
hanggat hindi nag-uumpisa yung impeachment trial, hanggat hindi nagdidesisyon ng Korte Suprema patungkol po dun sa motion for reconsideration ng Kamara de Representantes patungkol po sa impeachment ni Sara Duterte, talagang hindi po makikita ng mamamayang Pilipino yung katotohanan patungkol po dyan sa mga bank account na yan ni Sara Duterte. Ngayon, kung sakali na magtuloy-tuloy, mag-umpisa itong impeachment ni Sara Duterte, malaki ang posibilidad mga kababayan na ito po ay malaman, maisambulat sa publiko at malaman ng mamamayang Pilipino kung ano nga ba ang katotohanan hinggil po dyan. Anyway, tuloy pa natin. Po ang pahayag po ni Trillanes sa programang Frontline Express. Sinabi ni dating overall Deputy Ombudsman Karandang noong 2018, I think, or 2017, sinabi niya na Yan yung nasa ombudsman dati mga kababayan na napalitan dahil naimbestigahan nga itong anomalya ng mga Duterte. may ganong bilyong-bilyong halagang pumasok sa accounts ni Sara Duterte. Pero ang ginawa ni Duterte, tinanggal niya Tama. itong nag-iimbestiga sa kanya. Kaya nabaon na sa limot itong issue na ito. At JC, may payag na ba ang kampo ng Vice Presidente dito sa sinampang reklamo laban sa kanya? Jiggy, wala pang ang statement itong kampo ni VP Sara, but earlier she denied these allegations. At tinawag rin niya na fishing expedition yung pagsasampa. Hindi kasi pwedeng sabihin fishing expedition yung pagsasampa ng reklamo laban po kay Sara. Tandaan po natin mga kababayan, matagal na po na ang mamamayang Pilipino ay nakaabang na mapapanagot itong si Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, kung sasabihin niya na fishing expedition yung ginagawang pagpa-file ng kaso laban sa kanya, hindi po katanggap-tanggap yan para po sa mamamayang Pilipino po natin. Dahil alam naman po talaga ng taong bayan na allegedly corrupt etong si Sara Duterte. 'Di ba? Hindi na po niya matatakasan yan. Yung tingin sa kanya ng mamamayang Pilipino na di umano siya ay corrupt mga kababayan. Kahit pasabihin niyang fishing expedition yan, wala na pong maniniwala sa kanya dahil hindi naman po siya ginigipit. Bagkos, dapat po siyang papanagutin. Anyway, tuloy pa natin. Sa kanya noon ng reklamong plunder din at graft along with officials ng OVP at DepEd because noong December inaghain din po ng kapareho pong reklamo itong civil society organizations dito rin po sa Office of the Ombudsman kaugnay po ng maliring paggamit umano ng confidential funds ng OVP at DepEd. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa Quezon City. Di ba mga kababayan, saan kayo nagkatala? Kung gaano katindi itong kaso na isinampa kay Sara Duterte tapos sasabihin lang ni Sara, fishing expedition lamang po yung ginagawa nitong mga tao na nagsasampa po ng reklamo sa kanya. Maliwanag naman mga kababayan kaya siya sinampahan ng ganyang klase ng kaso kasi may mga nasilip nga na mga ginawa niyang anomalya nung siya ay mayor pa hanggang sa naging vice presidente po siya. Dahil kung titingnan natin mga kababayan, hindi po talaga biro yung 125 million pesos na ginastos, inubos sa loob lamang po ng 11 araw. At hindi rin po biro mga kababayan, ay shoutout kay kay BMB Pretty Page, may galab shoutout po sa inyo At hindi rin po biro mga kababayan yung yung 612.5 na hinahabol po sa kanya ng mamamayang Pilipino. Hindi rin biro yung mga ginawa po niya sa departamento ng DepEd na kung saan naandyan yung mga ghost student, naandyan yung mga overpriced na laptop na inaamag lang sa mga bodega, mga kababayan, naandyan yung mga nutriba na pinamahaya ng mga insekto at kung ano-ano pa. Kaya dapat po talaga mga kababayan sa totoo lang, dapat po talagang mapapanagot itong si Vice President sa mga kasalanan niyang yan. Dahil nga, unang-una, may gusto ring malaman ang mamamayang Pilipino kung gaano nga ba katotoo yung sinasabi mga kababayan na di umano pumapasok na pera sa bank account ni Sara Duterte galing po sa mga drug lord. Diba, kung mapapansin po ninyo, ilang beses nang lumabas yan sa iba't ibang pahayagan, maging dun sa ibang mga vlogger, mga kababayan, hindi maiwasan na makita ninyo
na itong si Sara Duterte di umano tumatanggap daw ng pera dito po kay Sammy Oy, allegedly. Di po ba? Kaya nga ako mga kababayan, talagang naniniwala ako na dapat mag-umpisa itong impeachment at naniniwala din ako na dapat talaga at tama din yung ginawa ni former Senator Trillanes na sampahan po siya ng kaso sa ombudsman para nang sa ganun mga kababayan, kung maabsuelto man siya sa impeachment, makukulong naman siya. Kung mapapatunayan na talagang sangkot po siya dyan at gumawa po talaga siya ng anomalya. So